Kumusta mga ka-office mates? Ang getaway natin ngayon ay dito sa La Union. Ang tahanan ng magagandang dalampasigan, epic surf spots, at mga tagong paraiso na naghihintay matuklasan. Kung gusto mo naman kumuha ng guys, dali ako na kumakain, 250 na lang per kilo. Mula sa sikat na surf town ng San Juan, hanggang sa mga sunset na siguradong mapapawaw ka. At syempre, hindi mawawala ang pagkain ng La Union na tiyak na magpapabusog at magpapasaya sa inyo. Kaya kung hanap mo ay alon, pagkain o simpleng pahinga mula sa ingay ng syudad, La Union ang sagot dito. So guys, samahan nyo kami sa isang epic trip habang nililibot natin ang best spots ng La Union. So mga ka-office mates, ano pang hinihintay nyo? Tara, log out na! Tara, log out na! Tara, log out na! Hello guys! So nandito tayo ngayon sa Lakay Ago. Kung gagaling kayo ng Manila, ang unang spot na pwede nyong madaanan ay ang Lakay Ago Nature Park. Ito ay matatagpuan sa Barangay San Agustin, East Agoo sa La Union. Ang park na ito ay may magagandang hardin na may makukulay na bougainvillea, ang opisyal na bulaklak ng La Union. By the way guys, ang entrance fee pala dito sa Lakay Ago Nature Park ay 30 pesos para sa mga matatanda, habang libre naman para sa mga bata at senior citizen. Isa sa mga pinaka-cool na attraction ng lugar na ito ay ang Hobbit-inspired Nook na parang direktang hinugot mula sa New Zealand. Perfectong spot para sa Instagram-worthy na photos. Kung mahilig ka naman sa good vibes at great food, meron ding open-air restaurant kung saan pwedeng mag-enjoy ng masasarap na Filipino dishes habang chill ka sa gitna ng nature. At kung hanap mo ay adventure at relaxation, may camping grounds para sa ultimate outdoor experience. Dagdag pa, ang park ay nagiging venue para sa iba't ibang special events. Kaya't swak ito para sa mga celebrations at unforgettable moments. So guys, ayan. Grape picking na tayo. Oh, dami ah. Alam nyo ba, nagsimula ang pagtatanim ng ubas sa La Union noong dekada 70? Sa paglipas ng panahon, lalo itong lumago, kaya naman kinilala ang La Union bilang grape capital ng Pilipinas, particularly dito sa munisipalidad ng Bawang. Ang pinakamainam na panahon para sa pamimitas ng ubas sa La Union ay tuwing summer, karaniwan mula Marso hanggang Mayo. Sa mga buwang ito, sagana ang mga vineyard sa hinog na ubas, kaya't perpekto ang panahon ito para sa mga bisitang nais maranasan ang aktibidad ng pamimitas. Siyempre, matapos mamitas, maaari kang bumili ng ubas sa halagang 200 hanggang 300 kada kilo. Depende yan sa pinagmulan ng farm at panahon ng anihan. By the way guys, hindi kumpleto ang grape picking experience nyo kung hindi nyo matitikman ang sikat na grape wine ng La Union. May mga farm din na nagbebenta dito ng grape jam, grape juice, at dried grapes. Perfect na pampasalubong para sa pamilya at mga kaibigan. So guys, ito, third destination natin dito pa rin sa Bawang. Ito yung Umok Gallery and Cafe. Sa di kalayuan sa Uvas Cafe ay madadaanan nyo ang Siano Umok Gallery Cafe. Matatagpuan sa Paluksi, Limansangan, Bawang, La Union. Itinatag noong 2017 ni Cesar Siano Dumo, isang kilalang visual artist sa rehiyon. Ang salitang umok ay nangangahulugang pugad ng ibon sa Ilocano, na sumasalamin sa disenyo at ambience ng lugar. Yung pinaka main na nila, attraction nito, plus yung pinaka cafe nila. Pero sa painting pa lang, kung mahilig kayo sa mga ganito guys, yan, sa mga arts and paintings yan, mag-enjoy kayo dito. Siya nga pala mga ka-office mates, hindi lang art ang meron sila dito. Nag-aalok din sila ng masasarap na local dishes at inumin. Must try ang kanilang creamy halo-halo na siguradong tatak La Union ang sarap. Ang port destination natin ay dito sa Don Segundo House of Antiques and Restaurant.
isang natatanging kainan na matatagpuan dito sa Resurrection Street, Luna, La Union. Pinagsasama nito ang tradisyonal na lutong Pilipino at isang kahangahangang koleksyon ng mga antigong gamit na nagbibigay sa mga bisita ng isang kakaibang karanasan sa pagkain at kultura. Sa pagpasok pa lang, sasalubungin ang mga bisita ng isang ambience na parang isang maliit na museo. Ang loob ng lugar ay pinalilibutan ng mga lumang kagamitan tulad ng mga kamera, makinilya at iba pang alaala ng nakaraan na nagpapakita ng hilig ng may-ari sa pangungulekta ng mga antigo. Ang restoran ay kilala sa mga putahing Pilipino at Ilocano na inihahanda gamit ang sariwang sangkap. Kaya mga Coffees Mates, daanan nyo na ang Don Segundo. So guys, ito naman tayo ngayon, Baluarte Watchtower. Kanina, yung mga dinaanan natin, umuulan. Dito naman napakainit. Abang hindi pa umuulan dito guys, so tignan na natin. Dito pa rin to sa, sa Luna, La Union. Ang Baluarte Watchtower ay isang makasaysayang bantayan na matatagpuan sa Barangay Victoria, Luna, La Union. Itinayo noong panahon ng mga Kastila. Ang estrukturang ito ay nagsilbing tagapagbantay laban sa mga piratang Moro at Chino na madalas sumasalakay sa mga baybayin ng rehiyon. Pero ngayon, isa na rin itong tourist spot na dinarayo ng mga tao para sa kakaibang picture-perfect photos. Kaya nga guys, isama nyo na rin itong Baluarte sa inyong bucket list. So mga Coffees Mates, ang susunod nating destinasyon ay dito pa rin sa Luna, La Union. Ito ang Bahay na Bato. Ito ay itinayo ni Noel at Edna Oclarit. Inspired sa tradisyonal na Filipino bahay kubo, pero gamit ang solid na bato at driftwood mula sa Pebble Beach. Pero hindi lang ito simpleng bahay mga Coffees Mates. Isang art gallery rin ito na puno ng handcrafted sculptures and design na gawa ng mga local artists. Dahil nasa tabi lang ng dagat, kitang-kita mo ang natural beauty ng Luna. Walang white sand dito guys pero napaka-unique nito kasi napapalibutan ang shores nito ng mga pebbles. Perfect spot to para sa mga mahilig sa aesthetic photos. Mapapaisip ka kung nasa art museum ka o beach getaway. So ito daw is gawa ni ni tatay. Okay lang utay. Yan. Isa siya sa mga halos mga gumawa nito. Pati to sir, yung octopus kayong gumawa niyan. Ang galing. Regarding sa entrance fee, 50 pesos kada tao ang bayad dito mga Coffees Mates. Libre naman ang entrance sa mga bata na may edad 2 pababa. Ang gallery ay bukas araw-araw mula 6 AM hanggang 8 PM. Bukod sa kanilang mga gallery, may relaxing garden din, open air dining area, at chill spot para sa nature lovers at mga gustong mag-unwind. So mga Coffees Mates, after nating magpunta dun sa Bahay na Bato, ito naman tayo ngayon. Mga ilang metro lang mula dun sa Bahay na Bato. Ito yung sinasabi nilang man-made forest. Paalala lang guys kung mag-stop by kayo dito, doble ingat lang tayo mga Coffees Mates kasi mabibilis ang mga sasakyan dito. Kaya maging alerto kayo habang nagpapapicture. So after this, tara na sa Imuki Island. Matatagpuan sa Barangay Parawir, Balaoan, La Union, ang Imuki Island ay nasa loob lamang ng 30 minutong biyahe mula sa kilalang mga surfing spot sa San Juan. Ngunit, may kakaibang adventure na hatid ang lugar na ito. Ang biyahe pa lang papunta rito, adventure na. Kapag low tide, pwede kang maglakad sa malinaw na tubig na hanggang tuhod lang, parang isang natural na runway sa dagat. Pero kapag high tide, pwede ka namang sumakay sa isang bamboo raft at hayaang dumaloy ka sa alon.
habang ninanamnam mo ang preskong hangin sa dagat. Pinagmamalaki ng Imuki Island ang 3 kamangha-manghang lagoon, perpekto para sa paglangoy at cliff jumping. Ang pangunahing lagoon ay tinatawag na Imuki, ay hango sa lokal na tawag sa sea slugs, ang Uki. Samantala, ang 2 pang lagoon, Bimoto at Imubet, ay pinangalanan batay sa kanilang natatanging hugis. So guys, kung magsuswimming kayo dito, medyo mag-ingat lang kasi matatalim ang mga bato. Ingat rin sa pagdadive. Hanapin nyo yung spot na okay for cliff diving. By the way, ang entrance fee sa Imuki Island ay 50 pesos kada tao para sa regular na bisita. At 30 pesos naman para sa mga estudyante, senior citizen at persons with disabilities. Magdala lamang kayo ng inyong mga valid IDs. May mga ibang services rin silang ino-offer dito. So mga co-ops mates, tara na sa Imuki Island. Welcome sa San Juan, La Union, ang surfing capital of the North ng Pilipinas. Kung ang hanap mo ay matitinding alon, chill na beach vibes at isang solid na surf community, dito mo yan matatagpuan. Wala ka bang board? Walang problema. May rentals at surf schools kahit saan dito. Kung gusto mong itry ang pagsasurfing, may mga option ka na pwede kang pagpilian. Ang beach break ay perpekto para sa mga beginners, habang ang Mona Lisa Point naman ay isang challenge kahit sa mga pinakamagagaling na mga surfers. Kung hindi nyo naman pilang pagsasurfing, pwede rin kayo mag-swimming mismo sa beach, salubungin ng malalakas na alon at syempre ang mag-picture taking. Marami ring makikitang iba't ibang spots pa dito sa San Juan. Isa na rito ang May Buoyance Vessel na malapit lang sa Kabsat na isa rin sikat na restaurant at bar dito sa San Juan. Ang May Buoyance Vessel ay isang natatanging lugar kung saan maaring makilahok ang mga lokal at turista sa sining, makinig sa kwentong bayan, at masaksiyan ang sikat na paglubog ng araw sa La Union. Bukas ito sa publiko at walang bayad, kaya't perpektong destinasyon para sa sinumang naghahanap ng malikhaing karanasang sumasalamin sa kagandahan ng La Union. So mga co-office mates, bago tayo matapos sa ating getaway, pwede nyo rin palang daanan ang Poro Point Lighthouse o ang San Fernando Lighthouse sa San Fernando, La Union. Ang parola ay itinayo upang gabayan ang mga barkong pumapasok sa daungan ng San Fernando na nagpapataas ng kaligtasan at kahusayan ng mga operasyong pangdagat sa rehiyon. Pwede nyo ring daanan ang Filipino-Chinese Pagoda. Ang Filipino-Chinese Pagoda ay isang simbolo ng matagal ng ugnayan sa pagitan ng mga Pilipino at mga Chino sa larangan ng kultura, kalakalan at pananampalataya. Ang pagtatayo ng mga pagoda sa Pilipinas ay bahagi ng impluwensyang dala ng Chinese settlers na dumating sa bansa daan-daang taon na ang nakalipas. So mga co-office mates, sana nag-enjoy kayo sa ating getaway sa video na ito. Huwag kalimutang mag-like, subscribe at mag-comment. Hanggang sa muli!